Actually, merong isang taga-media. Dapat kasi bawal pero sige na lang, hindi na natin para papail. Merong isa kasi nagpadala ng botante sa kanya, pinakita yung ballot face. Ito, yung 12 pinili niya. At ito yung party list na pinili niya. Later on, papakita ko sa inyo para makita niyo. Sila naman, sa kanila naman galing. And therefore, ibig sabihin, pinicture ng botante yung kanyang balota bago niya i-cast. So, pag pinindot mo na kasi yung cast, mawawala na yon. Bigla na lang papalit doon, ay yung sa QR code, mabe-verify mo ngayon. Pag pinundot mo yung QR code, yung sa QR code, lalabas ngayon yung mismong ballot ID at saka yung encrypted na script. So makikita po natin yon. Doon kasi sa script, minsan may nakalagay na pangalan ng isang kandidato, minsan ganyan, pero hindi po nangangulugan na yun ang binoto nila. Talaga pong ganun lang yon kasi yun po yung purpose ng encryption. Di po ba? So, hindi po yung nangangulugan na yun po yung binoto nila. Pero nandun sa encrypted script, yung lahat po ng binoto nila. Later po, kapag ka na-translate na yon into human readable, makikita nila na yun pala talaga ang eksaktong mga binoto. Pwede nilang makita pa rin yung mismong encrypted votes nila. Pwede pa rin makita anytime. Kahit 2 linggo na nakalilipas, pwede pa rin nilang makita, pero hindi po nila makikita yung mismong pangalan ng mga binoto nila kasi nga po na-encrypt na. Once na nakas yung boto, encrypted na. Pero kahit kopyahin nila yung mismong encrypted na salita o script na tinatawag, ikumpara nila sa bawat araw na lilipas, pare-parehas po yun. Kasi ibig sabihin, yung boto niya na andon, na preserve, hindi po nagagalaw. So, yung po ay protection talaga natin upang hindi naman po magamit sa pagpapabenta nga ng boto. Pero naandyan yon at kung gusto nila mag-verify later kapag po tayo natapos sa pagpaboto sa Mayo 12, piprint po yan ng mismo mga post at makikita po nila yung po mismo na mga balota na binoto po nila kung sila po yon.